Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. So, yan, no? So, isa sa mga dahilan po kasi ng misunderstanding o away ay ang pagreklamo. So, pwede namang sabihin sa magandang paraan. So, yan, no? Sabihin sa magandang paraan. Kasi minsan, no, parang nagkaroon ng misunderstanding. Kasi siyempre dahil sa may tinatawag natin na barriers, no, sa barrier sa language. Subalit, ang pinakamaganda mga kapatid ay sabihin natin sa pinaka-the best. Na ibig sabihin sa pinakamagandang paraan. Kaya wag po natin kalimutan ang kind, gracious, at saka pleasant words. So, mayroon kasing ibang minsan na sinasabi tayo na minsan hindi maganda ang dating. Mayroon din sinasabi na pwede natin siyang pagandahin. No? Tulad sa example ko noon na mayroong isang may bad news. No? Subalit ang sabi ng isang tao, sabi niya, mayroon akong bad news na sasabihin sa iyo pero dapat ihanda mo muna ang iyong sarili. No? So, ibig sabihin na parang may introductions muna. May introductions muna na makapaganda ang tao. Kasi pag mabigla tayo, di ba, mahirap. Kaya dapat kuwan tayo. No? Ibig sabihin na nagabayan. No? So, di ba, minsan yung halimbawa, no, na alaala ko yung aking tito. Kasi ang ginagawa niya doon ay mekaniko po siya. No? So, ngayon, mayroong yung aming puso, parang sa tagal na hindi na naayos, yung kwan siya, yung parang nakalawang na. No? So, siyempre, ang ginagawa niya, ang iba, nilalagyan muna ng asido, no? Tapos yung anti-kalawang, para yung kalawang ay makuha. Saka gamitan ng kung ano mang gamit para mapaliwag siya, kasi para ayusin. No? So, yan, no? Parang may introductions muna. So, kaya yan mga kaibigan, no, na ibig sabihin na hindi padalos-dalos. So, alalahanin natin kind, gracious, at saka pleasant words. Kasi pag yan po ang ating sinabi, yan po ang ating ginawa, napakaganda po siya. So, hindi mabigla ang isang tao. No? Ibig sabihin na hindi masaktan. Kung masaktan man, hindi sobra. No? Dahil parang paliwanagan na po. No? So, kaya paliwanagan lang ang kailangan natin. So, yan. No? So, gawin natin na gracious, pleasant, at saka kind words ang ating gagamitin upang hindi po mabigla kung sino man yung ating kausap. So, yan. No? So, yan ang dapat natin, isa sa ma-consider natin sa ating buhay, mga kaibigan. No? Na hindi padalos-dalos. No? So, yan siya. No? So, tulungan natin ang bawat isa. No? Ibig sabihin na unawain natin ang bawat isa. No? So, yan ang pinaka maganda po natin sasabihin. So, ngayon, ulitin ko po, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit ang paghukom. So, yan sa 9. So, ang pagreklamo ay hindi maganda. No? So, ibig sabihin na for clarification, yung parang nagpapaliwanag. Pwede natin sabihin siguro na ganito, ganyan. No? Na hindi masasaktan kung sino man ang pinakausap natin. Tapos dito sa 10, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propitang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. No? So, yung ating mga propita, yung mga Bible characters, grabe yung pagtitiis nila. No? Sa pagtitiis nila sa kanilang ginagawa. No? Kaya ano ang sabi dito? Kaya mga kapatid, tularan ninyo ang mga propitang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. So, kaya buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. So, ito sa 11. Sinabi nating pinagpala ang mga nagtatyaga at nagtitiis. So, yan mga kaibigan. No? So,
Pinagpala ang mga nagtiyaga, nagtitiyaga at nagtitiis